lumikas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos na may nananatili sa Kanya. Nalalaman natin tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig, at pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Hindi pa ganap ang pag-ibig ng sino mang natatakot, sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Mga minamahal kong kapatid at magulang sa pananampalataya, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salamat natin si Yawal Shirai. Praise the Lord. Hindi, kayo po'y tatanungin ko, kamusta na ang mga anak ni Yawal Shirai? Thanks God! I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa, kalooban, maginhawa, at Bakit palampakan natin si Yawal Shirai? Siguro, ang lahat ng mga tunay kong happy at prosperous, ay maaari ng makaupo na nagpapasalamat sa Panginoon. And so once again, with your brothers and sisters, magandang evening sa ating mga lahat. Ano po? So, kung hindi ako nagkakamali, ito yung first Tuesday of the year. Tama po ba? So, ito yung first Tuesday of the year. At ito po yung unang gawain natin ngayong taon dito po sa ating po weekdays prayer group. Ano po? At ako yung tituwa ng papasalamat dahil marami mang nangyari ng mga nakaraan, patuloy pa rin po tayong naglilingkod ng may kauhawan at katapatan sa Panginoon. So, tuloy na mga kapatid, na kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo at nagkaroon ka ng conviction na tungkol sa panawagan ng Panginoon at hinayaan mo na ang Diyos ang mag-take over sa buhay mo, dumadating talaga sa pagkakataon na nauuhaw ka para sa Kanya. Amen po ba? Nauuhaw ka para sa Kanya. At itong kauhawan natin na ito, hindi mo kayang palitan kahit anong bagay sa mundo. Amen po ba? Hindi mo kayang punan kahit anong bagay sa mundo. Ano po, minsan, sobrang kauhawan mo na hindi mo alam, ano po namin sa palagi na uhawan mo, ay umiinom ka ng alak. Ano, naglalasing ka. No? So, naglalasing po, no? Hindi naman sa umiinom ng alak, kundi naglalasing. Okay, inuton mo yung sarili, ginugugol mo yung panahon ng oras sa mga bisyo sa mundo pong ito. O sa kung ano ka mang bagay. Pero doon po natin nakikita na hindi tayo magbibigay sa atin ng kapawian ng uhaw. Hindi tayo magbibigay sa atin ng kasapatan. Kundi tanging ang Panginoon lang. Amen po ba? So sabi nga po natin, kapag tayo po ay tinatanong kung kamusta na ba tayo, thank God, happy and prosperous talaga. Tingnan mo nga po yung katabi mo kung ba siyang happy and prosperous. Yan. Magaling na. Paano ba magaling na? Mayaman pa. Ang talaga kayo. Matalino. Matuwid. Marangal. Marangal po ba? Wagas ang pag-ibig. Malaya. Tinutuloy yung katabi niyo. Mukha mo ba talaga malaya yan? Malaya. Ano pa ang sunod? Payapa ang kalooban. Maginhawa at kalooban. So alam niyo po, kapag pinag-inilayan ko po itong ating pag-inilayan ngayong gabi na salita ng Diyos, doon po ko naiwan doon sa pagsagot natin na wagas ang pag-ibig. Dahil kung ibabalikan, kung ating babalikan yung pinasa po natin, sabi nga sa verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out or drives out fear. At sinabi nga sa binasa po natin sa ng Diyos, that God is love. Amen po? Na ang Diyos ay pag-ibig. At sino man ang umiibig ay nananatili sa Kanya ang Panginoon. Ano po? So, magandang tanong para sa bawat isa sa atin, bilang pagsisimula, how deep is your love? Siguro na niya natin na bibis. Bibis mo. Sabi nga sa lyrics ng kantang yan, how deep is your love? I really need to know. I really need to know. Ano po kasi yun yung brothers and sisters,
ang pagmamahal, hindi po ito salita lamang, hindi po ito idea lamang, kundi ito po yung bagay na nangyari na gaganap sa ating mga buhay, ito yung ating pinaparanas, at ito yung ating ginagawa sa ating pong kapwa. Amen po ba? At ako po naniniwala na ang lahat ng tao, nais nilang ibigin sila. Amen po ba? Sino ba sa atin ang ayaw mahalin? Kasa naman. So, lahat naman tayo gusto, no? We wanted to be loved. Ano po? We all wanted to experience the love. Pero sa gabi nito, hindi lang love o hindi lang pag-ibig ng tao ang ating pag-usapan, kundi yung perfect love na iniaalay sa atin ng ating pong Panginoon. Ano po? So, sabi natin, ano? Ito lang, nababasa po ninyo, no? Perfect love drives out fear. Ang tunay at ganap o wagas na pag-ibig, inaalis nito ang takot. Tingnan mo yung katabi mo. Paano siya natatakot? Pag tumingin sa'yo yan natatakot, kapag magsipat mo. Baka sa'yo na natatakot. So, perfect love drives out fear. Maraming pagkakataon sa ating mga buhay, with brothers and sisters, na tayo po'y nakakaramdam ng takot. Tama po ba? Maraming bagay ang nagbibigay sa atin ng takot, maraming pangyayari ang nagbibigay sa atin ng takot. And ito pong pag-ibig na nagmumula sa atin pong Panginoon, ito ang nagiging dahilan kung bakit yung takot na yung ating nararamdaman at nararanasan, nawawala at pinakawi ng Panginoon. Actually, we will try to reflect, ano po, in two senses. Sa dalawang pamamaraan, maaari natin ma-experience itong perfect love drives out fear. Una, kapag tayo ay may ganap na pagmamahal, at pangalawa, kapag ang taong gumagawa sa atin ng pagtulong ay may ganap na pagmamahal sa atin at sa Panginoon. Dito natin maaaring maranasan na yung pag-ibig na nagmumula sa Diyos, nakakapagpaalis ng takot. Amen po ba? So, let me give an example. Ano po, that if we have perfect love, alam po kung ang pag-ibig natin ay nakaulat kay Kristo, kung ang pag-ibig natin sa ating kapwa ay ganap, ano po, ma-overcome natin ang lahat ng fear. Ang kahit anong takot, kaya natin ma-overcome dahil sa pagmamahal natin sa ating kapwa. Amen po ba? So let me give you an example. Sa akin pong pakikinig ng mga talks and sermons, meron pong yung isang pastor, nagbigay siya ng isang napakagandang kwento na yung kanyang anak ay 4 years old. At yung kanyang anak na lalaki, 4 years old na yun, nasundan ng kanyang kapatid, so meron siyang baby na kapatid. Ano po? So itong kanyang anak na lalaki, meron sariling kwarto. At yung kapatid niya, na baby, meron din sariling kwarto. Ano po? So, sa Amerika kasi, mga kapatid, kapag may sariling kwarto ang mga kanilang mga anak, meron sila parang monitor. Ano po? Hindi naman talagang TV monitor, kundi marinig mo kung umiiyak yung anak mo. So, marinig mo umiiyak yung anak mo, pupuntahan mo yun. So, kung marinig mo umiiyak yung anak mo, pupuntahan mo. Ano po? So, isang gabi, mga kapatid at kagulang, bilang isang bata, alam ng kanyang tatay. Alam ng kanyang tatay na matatakotin ang kanyang anak, lalo na kapag nag-iisa na at madilim. Amen po ba? Nakikinig po kayo? Amen. Sino po ang natatakot dito mag-isa? Taas ang kamay. Wala. Sino po natatakot dito sa dilim? Taas ang kamay. Sigurado kayo? Paano kung tiniwan namin kayo dito at madilim? So, bilang isang bata, nandun yung fear. Ano po? Kasi nandun yung fear of the unknown. Hindi niya alam po itong meron sa paligid, lalo na madilim, wala siyang kasama. So, isang gabi, naalipuwatan yung kanyang anak na 4 years old, nagising at umiiyak. Ano po, hindi narinig ko ng nanay at ng tatay, umiiyak yung kanyang anak na lalaki na 4 years old. At sa kanyang takot, alam niyo mga kapatid ko pagulang, naalala niya yung kanyang baby na kapatid. Ano, na kung siya ay natatakot, kailangan protektahan niya yung kanyang baby na kapatid. So dahil madilim ang bahay, dahil gabi yun, nilakasan niya ang kanyang loob. Ano po, nilakasan niya yung kanyang loob, kahit umiiyak siya, tumatakbo siya, papunta doon sa kwarto ng kanyang kapatid, natulog siya doon sa kwarto ng kanyang kapatid, doon sa crib, niyakap niya yung kapatid niya. Nung madaling araw, nagising yung kanyang tatay at nanay, hinanap siya ngayon sa kwarto. Wala siya doon sa kwarto. Nakita siya doon sa kwarto ng kanyang kapatid. Natutulog silang pareho, meron siyang luha sa mga mata habang yakap niya yung kanyang kapatid. Ipinapakita doon, dear brothers and sisters, na dahil sa pagmamahal na doon sa kanyang baby na kapatid, nakuha niyang i-overcome yung kanyang fear of darkness, yung fear sa dilim, yung fear sa gabi na wala siyang kasama, para na protektahan yung kanyang kapatid. Mga kapatid ko, magulang, nararanasan ng isang tao ang perfect love. Ano po? Kapag ang pagmamahal natin ito ay dalisay at ang pagmamahal ay nakaanggan sa ating Panginoon. Amen. Amen po? Kapag ang isang tao ay pinalisay ng pagmamahal,
Ano po ang pagmamahal na ito ay inspired with the love of the Lord. Handa niya ma-overcome ang lahat ng takot. Ang lahat ng pag-aalinlangan. Ako po'y naniniwala na bago kayo magpunta dito, bago kayo mag-decide na maging OFW, nandun yung fear nyo para sa inyong family. Nandun yung fear nyo para sa inyong mga anak. Ano po na wala ako sa kanila, hindi lang ako kasama, paano ba po protektahan yung anak ko? Pero handa kayong labanan yung takot na yun dahil sa pagmamahal nyo sa kanila. For their future. Amen po ba? So ito po yung unang sense. At ang pangalawang sense, yung ganap na pagmamahal o yung perfect love ng kapwa natin towards us, nakakatulong po ito para yung fear sa ating po mga sarili. Yung fear na nararanasan natin, ma-overcome natin. So paano paraan po? Itong nakaraan lang, mga kapatid ko at magulang, alam niyo na mayroong pinagdaan yung aming kong family. At hindi rin sa inyong kaalaman na nakaramdam ako ng takot ko. Nakaramdam ako ng takot para sa aking mother. Para sa aking nanay. Nandun sa akin yung isipin na ayokong buksan yung messenger, yung group chat namin magkakapatid kasi baka pag basa ko ng message, baka ang mabasa ko wala na si mama. Nandun yung fear sa akin. Nandun yung fear sa akin. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon bakit? Kasi alam niyo mga kabataan ng national, palagi nag-update sa akin. Andiyan ang ating mga magagawa, palagi nag-update sa akin, nag-comport ako niya ng 1,000 members natin. So, yung kanilang pagmamahal, hindi lang dahil ako'y preacher, hindi lang dahil ako'y disciple in Christ, kundi ako'y anak at kapatid sa pananampalataya. At yung pagmamahal na yun, nakaugat sa pagmamahal ni Kristo. Itong pagmamahal na ito, mga kapatid, ang nakatulong sa akin para mapaglabanan yung takot na yun. At alam niyo, mga kapatid ko at magulang, totoo po, no, na kapag naramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos, lahat ng takot ay mawawala. Napapalitan ito ng pag-asa. Napapalitan ng pag-asa. And by the way, bago tayo magtuloy-tuloy, gusto ko magpasalamat sa aking Panginoon dahil yung kapatid ko kanina nag-message sa akin. Sabi niya, Kuya, pwede na lumabas si Mama ko. Kung kinuha na lang yung kapatid ko, sabi ko, praise the Lord. Alas mamiyak-iyak ako nung sabi ko, Lord, nalampasan namin yung matinding pagsubok ng bagong taon, pagpasok ng bagong taon, at pinatunayan mo sa sarili mo na wala kang lingkod na yung pinababayaan. Wala kang lingkod na yung pinababayaan. So, nung dumating kami sa point ng aming buhay, sabi ko sa kapatid ko, humanda kayo sa kung ano maaaring nangyari kay Mama. Kasi nandun sa akin na pinagkatiwala ko sa kay Lord. Pero pinatunayan ni Lord na kapag pinagkatiwala mo sa kanya ang mga bagay, hindi niya pinababayaan. Amen. Amen po ba? So, perfect love drives out fear. Kapatid, ano ba yung bagay na nagbibigay sa ng takot? Ano ba yung bagay na nagkukos ng takot sa ating mga puso? Kasi sabi nga, no, fear has something to do with punishment. Amen po ba? Fear has something to do with punishment. Kapag ang isang tao ay may takot, ibig sabihin, nandun yung pag-aalala sa kanya na baka yung nararanasan niya, umano niyang maranasan ay parusa sa kanya. Amen po ba? Nakakasunod tayo. Kapatid, alam niyo, no, sa ating pong buhay paglilingkod dito sa Alshaday Community, sa Alshaday Ministry, gusto tayo tinawag ng ating Panginoon. Kapag ako pong na-assign na disciple in charge, at kapag nagpapatawag ako ng mga workers, natatakot sila. Sabi ko, bakit po kayo natatakot? Kasi baka may nakasalanan po kami nagawa. Ayun. Kapag isang tao ay may takot, alam niya na mayroong mali na nangyari. Kung meron siyang mali na nagawa. Bakit? Kaya nagkakaroon ng takot kasi, alam mo, na kasunod nito, punishment. Ano po? Katulad ng nakaraan, may tinawag ko kung mga kabataan para makausap po sila. So sabi nila, Brad, may kasalanan po ba kami? Parang ayaw nila makipag-usap sa akin, ayaw nila makipag-usap sa akin, Brad, may kasalanan po ba kami? Sabi ko, wala. Gusto ko lang talaga kayo pag-study. Ano po? So, perfect love drives out fear. And fear has something to do with punishment. Kapatid, kapag ang isang tao namubuhay ayon sa kalooban ng Diyos, namubuhay sa pag-ibig ng Diyos, hindi siya natatakot sa parusa. Hindi siya nagkakaroon ng takot sa kanyang puso. Bakit daw? Kasi alam niya na nasusunod niya ang kalooban ng Diyos. At walang bagay ang makapagdudulot ng takot sa kanya, puso. Amen po ba? Amen. Sabi po ng isang libro na ating pong nabasa, ano po? Ang tao, kaya natatakot mamatay, kasi una, hindi siya handa. Pangalawa, alam niya na meron siyang kasalanan na hindi pa naihingi ng tawad. Pero ang isang taong tunay po na sumusunod sa kalooban ng Diyos, hindi siya natatakot sa kamatayan. Bakit? Kasi alam niya na makikita niya na yung Diyos na lumikha sa kanya. Amen po ba? Amen. Nakakasunod po tayo. Kapatid, isa yung sa kinatatakutan natin lahat. Ang tayo po ay
Sumatay. Sino ba hindi natatakot mamatay kaso kami? Ayan. Karamihan sa atin, yan po ang ating pong fear. But my dear brothers and sisters, kung alam po natin na ang Diyos ang may hawak na natin pong mga buhay, at kung tunay po na tayo ay lumalakad sa kanyang katuwiran, tayo po ay nabubuhay sa kanyang pagmamahal, walang magiging dahilan para sabihin natin maghali at takot sa ating mga puso. Amen po ba? Nakakasunod tayo. So, perfect love drives out fear. At sabi nga po sa verse 18 natin pong binasa, there is no fear in love, but perfect love drives out fear. Because fear has to do with punishment. The one who fears is not made perfect in love. So ito po yung pag-uusapan natin sa gabi ito. Perfect love. Kung sabihin ko rin yung perfect love. Perfect love. Harap ka sa katabi mo. Tanungin mo siya, yung pag-ibig mo ba? Yung pag-ibig mo ba? Nahubulugan mo? Hindi. Yun lang. Tanungin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa kanya, yung pag-ibig mo ba? Tunay at dalisay. Ano kaya ang sagot niya? Tingnan natin. Let us try to see kung ang pag-ibig natin sa Panginoon at sa ating kapwa ay yung matatawag natin perfect. Ano po? Kasi ito po yung layunin natin kung bakit tayo umiibig. Kung tayo iibig, sabi nga lang sa Bible scholar, no? Kung tayo iibig, dapat tayo umiibig na tulad ng pag-ibig ni Kristo. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Kung ikaw ay iibig, kung ikaw ay magmamahal, yung katulad ng pagmamahal ni Kristo na ibinigay sa atin, which is unconditional. Pag sinabi natin unconditional, no ifs, no buts. Mamahalin mo yung tao, yung kapwa mo kasi ito yung nais ng Kristo. Kahit pa sabihin mo matigas ang ulo niya, mamahalin mo yan. Kahit pa sabihin mo masakit yan sa ulo mo, mamahalin mo yan. Bakit? Kasi ito ang gusto ni Kristo. Amen. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Sabi mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Alam ko. Minsan. Matigas ang ulo. Pero, huwag mo kong susubukang mahalin. Amen po ba? Kapatid, lahat tayo may katigasan ng ulo. Aminado po tayo. Lahat tayo may katigasan ng ulo. Alam mo, kapag may mga tao na sa kabila ng katigasan ng ulo natin, sa kabila ng pagiging masuwayin natin, ay nananatili sa buhay natin, i-treasure natin yung tao. Bakit? Kasi sa pamamagitan niya, kumikilos sa ating buhay, yung perfect love of Diyos. Amen. Amen po ba? Actually, ibig sabihin ang amin yun, mga kapatid, maaari tayo maging instrumento ng Panginoon para yung dalisay yung pagmamahal ng Diyos para nasa ng ating kapwa. At yung dalisay yung pagmamahal na yun, ito ang magiging dahilan ng pagbabago ng ating kapwa. Amen po ba? Ito ang magiging dahilan kung bakit magbabago yung ating kapwa. Kapatid, kahit sabihin mo yung mga asawa, ano po, ng mga kabatihan natin, maraming ipapatotoo niya. Na yung kanilang asawa talagang sakit ng kanilang ulo. Hindi sila nagkakasundo sa ideology, when it comes to faith. Hindi sila nagkakasundo dahil yung kanyang asawa, lagi lasing, lagi nandun sa barkada. Pero dahil siya binago ng Diyos, pinapakita lang niya yung pagmamahal ng Diyos. Inuunawa niya, iintindi niya, pinakapalag niya. Dumadating yung time na yung pusong bato, tinudurog ng Diyos. Amen po ba? Tinudurog ng Diyos. Bakit? Kapatid, love conquers everything. Amen po ba? Harapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Kahit matigas ang ulo ko. At pasensyahan mo na. Ipag-pray mo na lang ako. Amen po ba? Ayan. So, what are the things that we needed to know? Ano ba yung mga bagay na kailangan natin malaman when it comes to perfect love? Para sa buhay natin. Tatandaan natin, pinakaunang bagay, that the nature of love is to be freedom and salvation. Tatandaan natin mga kapatid at magulang na umiibig tayo sa ating pong kapwa para yung kapwa natin yung magkaroon ng mabigyan ng kalayaan at kaligtasan. Ito ang ginawa ng ating pong Panginoon nang siya nagpunta sa mundo ito. At ito ang ginawa ng ating Diyos Ama, bakit pinigay niya ang ating Panginoon ang kanyang bugtong na anak para sa bawat isa sa atin. Sa kanyang pagmamahal, gusto niya magkaroon tayo ng freedom. Gusto niya magkaroon tayo ng kalayaan. Bakit? Kasi ang mga tao nagkakasala, nakatali sa kasalanan. At ang parusa sa pagkakasala ay kamatayan. Kaya dumating ang Panginoon, ibinigay sa atin ang ating Panginoong Jesus kasi nais ng Diyos Ama na bigyan tayo ng kalayaan at kaligtasan. Now, when it comes to the love
of one another, ano po yung pagmamahal ng tao sa kanyang mong kapwa. Ang perfect love, nagkakaroon ng kaganapan kapag yung taong minamahal mo, binibigyan mo ng kalayaan. Tinutulungan mo na ma-realize at makilala ang Diyos sa kanyang buhay. Hello? Hello? Gising mo ba kayo? Nakikinig mo kayo? Ang pagmamahal na nagmumula sa Diyos, ito ba'y nagbibigay ng kalayaan? So kung sa pagmamahal mo sa iyong kapwa, masyado ka nagiging restrictive, masyado kang, hindi mo siya nabibigyan ng freedom, hindi mo na ipaparanas sa Kanya. Yung kalayaan na binibigay sa'yo ng Diyos, yung kagaanan ng puso sa pakiramdam na binibigay sa'yo ng Diyos, maybe there's something wrong sa idea mo ng pagmamahal. Bakit? Kasi ang goal ng pag-ibig, sabi nga, the nature of love is to give freedom and salvation. Kapag ang isang tao naranasan ng pagmamahal ng Diyos, hindi siya gagawa ng masama. Ano po? Hindi siya makakaisip gumawa ng masama. Bakit? Kasi ang pagmamahal ng Diyos na ibinibigay, ang inutulong nito sa isang tao, kagalakan. Kapag ang isang tao ay masaya, hindi niya gusto gumawa ng masama, hindi niya gusto gumawa ng bagay na makakasakit sa kanyang kapwa. Hello? Nakita niyo po ang mga bata. Kapag ang mga bata ang masasaya sa lawa ng kanyang hawak, hindi po ba i-share niya? Kapag ang bata busog at meron siyang hawak kapag tayo sa kanyang hawak, hindi ba nagbibigay siya? Hello? Hello? Pag-aralan natin, mga kapatid ko at magulang, yung pagmamahal na mayroon tayo towards others. Ito ba'y nakaugat sa ating pong Panginoon? Sa pagmamahal ba na ating iniaalay para sa ating kapwa, nag-discover ba nila ang kabutihan ng Diyos? Hindi ko ba? Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, yung pag-ibig natin, hindi yan business. Ibinibigay yan ng buo at walang pag-aalilangan. Amen po ba? Ito kasi yung wrong ideology natin. Mamahalin ko yung taong to kasi dadating ang future, mag-iisip yun ako sa kanya. Hello? Mamahalin ko kung taong to kasi alam ko, dadating yung panahon, magiging matagumpay ito, hindi ako kakalimutan nito. Pauutangin ako nito. Hello? Kundi, that is the wrong ideology of love. Kundi, magmamahal ka ng kapwa, iibigin mo yung kapwa mo kasi gusto mo na maranasan yung pagmamahal na naranasan mo mula sa Diyos. Amen po. Nakakasunod tayo. So, sabi ko sa 1 John, chapter 4, verse 16, God is love, and he who abides in love, abides in God, and God in him. So, ibig sabihin, ang taong nananatili sa pag-ibig ng Diyos, ang taong nagpaparaan sa pag-ibig ng Diyos sa kanyang kapwa, sabi na, God abides in him. Ibig sabihin, sumasa kanya ang Diyos. Amen po ba? Kaya nga, si Mother Teresa, nung siya ay nabubuhay sa mundong ito, wala siyang ibang ginawa kundi ipakita ang selfless lang. Magsakripisyo para sa kanyang kapwa. Pakainin ang mga nagugutom. Gamutin ang mga sakit. Bisitahin ang mga nasa ospital. Puntahin ang mga nasa preso. Bakit? Kasi yung act of love na yun, ito yung humihipo sa puso ng mga tao. Amen po ba? And somehow, nagkakaroon sila ng sense na kapag kumilos ang Diyos sa kanilang buhay, makakaramdam sila ng kalayaan. Makakatanggap sila ng kaligtasan. Amen po ba? Nakakasunod tayo? Kaya nga, ang sabi ko, mga kapatid, kung nasaan tayo, nandun din ang Diyos. Kapag kasama natin ang Diyos. At kapag ang Diyos ay nasa puso natin. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid. Yung puso mo, dapat, ang laman niyan, pag-ibig, hindi galit. Amen po ba? Tandaan natin ito kapatid, na sa ating pong puso, there should be no room for hatred or anger. Sabi nga, love and hate or love and anger do not coexist in our lives. Hindi pwedeng magsama sa puso mo yung pagmamahal at galit. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng sabihin sa asawa mo, ano mahal kita, pero galit ako, galit ako sa'yo. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun kapatid. Mahal mo ang galit, hindi pwede yun. Hello? Lupo-lupo lang ang gagawa. Amen po ba? Sabi nga kasi, love conquers everything. Amen po ba? Sa ating pong pagmamahal, tinuturuan tayo ng Diyos. Kapag ang pagmamahal natin ay ganun, tinuturuan tayo ng Diyos na patawad at pagkinawa. Amen po ba? So sabi mo sa John 3:16,
For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Only English wala ang gamit dito. So, ang sabi nga dito mga kapatid, na dahil sa pagmamahal ng Diyos, binigyan niyo kanyang bugtong na kung sino mananampalataya, maniniwala, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At ito yung gusto ng Panginoon na mangyari sa lahat ng tao sa mundo. Kaya nga dapat tayo maging instrumento ng Panginoon para yung kanyang pagmamahal maipalaganap para lahat ng tao maligtas. Amen po ba? Nakakasunod po kayo? Ito ang unang bagay, mga kapatid. Balikan po natin. Ayan. The nature of love is to give freedom and salvation. Yan ang palagi natin kakandaan. Ang topic po natin ngayon is perfect love. Para ba magiging ganap? Para magiging dalisay yung pagmamahal natin? Ma-realize natin na dalisay, ganap ang pagmamahal natin, kung yung pagmamahal na ibinibigay natin sa kapwa, nagbibigay sa kanila ng kalayaan at nakapagtutulot na makilala nila ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Hindi niyo po ba na-realize kapag nakakagawa tayo ng magandang bagay para sa ating kapwa, lalo na yung kapwa na yun ay may matitipang pangangailangan, ang nasasabi nila, hulog ko ng langit. Ibig sabihin, biyaya ka ng Diyos. Ibig sabihin, that person acknowledges na dahil hulog ka ng langit, may Diyos na nagsugo sa iyo. Sa kabutihan na atin kung nagagawa, mga kapatid, nakikilala ng tao ang Diyos. Nagkakaroon sila ng pananampalataya. Amen po ba? So, pangalawa, ayan. We can experience perfect love from God if we will remain in Him. Yan. Ngayon nakilala natin ang Panginoon, kapatid, para araw-araw, patuloy natin maranasan yung ganap at dalisay ng pag-ibig mula sa Diyos. At ganoon din, patuloy natin ito ma-share, maibahagi sa ating pong kapwa. Wala tayong dapat gawin hindi manatili sa Panginoon. Amen po ba? So, sabi niya ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. Tanungin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kapatid. Sa araw-araw ba? Pinipili mo ba? Na manatili kayo. Ano kayong sagot niya? Sigurado po kayo? Yan. Kapatid, may mga bagay kung minsan na nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. Although alam natin na ang pag-ibig ng Diyos hindi tayo iiwan. Kahit na minsan, kahit grabe yung mga pagkakasala ating nagagawa, patuloy pa rin tayo minamahal ng Diyos. Pero may mga bagay tayo nagagawa kung minsan na nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon. When we say nakakapagpalayo sa atin sa Panginoon, hindi ang Diyos ang nagpalayo sa atin, kundi we distance ourselves from God. Kaya minsan, sobrang hindi ng pagkakasala natin, ayaw na natin magsimba. Hindi tayo makapunta sa confession box. Bakit? Kasi nandun yung feeling sa atin, natatalikuran tayo ng Panginoon. At sobrang hiya natin na hindi natin may open up kay Lord yung nagawa natin. So sa pamamagitan nun, nilarayo natin ang sarili natin sa Diyos. Kapatid, walang naliliyog sa Panginoon. Walang naliliyog sa Panginoon. Amen po ba? Sabi ng isang kapatid natin na nagbahagi, ang sarap sa pakiramdam kapag nakapag-confess ka. Bakit? Yung sarap ng pakiramdam na yun, Diyos lang makapagdulog mo sa iyo. Bakit? Kasi naging open ka kayo. Nakapag-connect ka muli sa ating Panginoon. Amen po ba? And God has given us yung complete absolution. Sa ating absolution, ganap na kapatawaran sa kasalanan. Kapatid, sa isang tao na hindi marunong magsisi sa kanyang kasalanan, mabigat sa pakiramdam. Mabigat sa pakiramdam. Pero kapag na-confess mo yung lahat sa Panginoon, na hindi mo na tawag sa Panginoon, pagbubuhay ka ng malaya. Amen po ba? Harap ka sa katabi mo, sabi mo sa kanya, kapatid, kailan ka? Huling ng umpisa. Anong sagot niya? Pinasal pa. Baka may sagot niya yung first communion ko ba? May sagot niya. First communion pa. Baka may sagot niya na nung confirmation ko. So, my brothers and sisters, we should try to reconnect ourselves with God. Alam po, kasi makakapalatili lamang tayo sa Diyos ng ganap kung tayo po'y magiging transparent sa Kanya. Amen po ba? Amen. Nandun yung feeling sa atin na secure tayo sa kamay ni Lord, secure tayo sa power ni Lord, protected tayo ng ating Panginoon kasi wala tayong tinatayo sa Kanya.
Amen. Amen po. Yes. Amen. Ang sabi niya sa John 15:7, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Kapag isa sa nagiging dahilan kung bakit minsan parang hindi tinutugon ng Diyos yung ating panalangin, kasi nga, malayo tayo sa Kanya. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Actually, yung blessings ni Lord, nakaabang na lang sa atin eh. Naghihintay na lang na tanggapin natin. Pero matatanggap natin yun ang ganang kung mas malapit tayo sa Panginoon. Kung nakakunay tayo kay Lord. Amen po ba? Amen. Nakakita na po kayo ng hose ng tubig. Kapag ang hose ng tubig, nakakunay doon sa main faucet, dadali sa kanya yung tubig. Pero pag hindi nakakunay yung sa main faucet, walang dadali yung tubig doon. Amen po? Ganun tayo bilang mga Kristyano kapatid. Kaya minsan hindi tayo nagiging pagpapala kasi hindi tayo nakakonect doon sa source ng blessing. At kaya hindi natin natatanggap yung blessing para sa atin. Kasi nga, disconnected tayo sa atin. Amen po ba? Amen. Nakakasunod po tayo? So, if you remain in me, and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, tandaan mo kapatid. May mga pagpapala na nakalaan na para sa iyo. Piliin mong tanggapin. Amen po ba? Piliin natin tanggapin kapatid, manatili tayo kayo. Manatili tayo sa kanyang pagmamahal. And then lastly, dito tayo magtatapos. Perfect love, this is the same love that we should share to others. Ano po? So sabi po dyan, a love that comforts, empowers, inspires, and guides. So hindi lang basta-basta sabi mong mahal kita, hindi ganun kapatid. Ang pagmamahal sa kapwa, pinapatunayan sa paggawa. Sabi nga, perfect love, a love that comforts. Sa pagmamag-isa ng dalisay ng pagmamahal kapatid, dahil sa iyong concern sa iyong kapwa, nandun po na kumikilos ang Panginoon sa pamamagitan mo, nakakomfort yung kanyang puso. Lalo na kapag meron siyang mabigat na pinagdadaanan. Ano ba? A love that empowers. A love that inspires. Na dahil sa pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya, na i-inspire siya na magpatuloy sa buhay. Na i-inspire siya na umasa sa Panginoon. Na i-inspire siya na mas maglingkod sa Panginoon. And then lastly, a love that guides. Yung pag-ibig na binibigay mo sa iyong kapwa kapag ito'y nakaugat kay Kristo, makapagbibigay ko ng gabay para sa iyong kapwa. Amen po ba? Kung bilang po tatapos, ang sabi po sa 1 John, chapter 4, verse 7, dear friends, let us love one another, for love comes from God. Everyone who loves has been born of God and knows God. At yung katabi mo ngayon, sabi mo sa kanya, kapatid, I love you. Pagkakalong kayo. Ano po yung sagot niya? Amen. Palakpakan natin siya mga sagot. Kapatid, dahil ito po yung panimula ng bagong taon, no? Year 2021 na, sikapin po natin na sundin yung sinabi natin po Panginoon. Let us love one another as we love ourselves. If we truly love one another, if we truly love others, ano po yung ating pong kapwa, hindi natin pipiliin na gumawa ng bagay na makakasakit sa kanila. Hindi natin pipiliin na gumawa ng bagay na makapagpapahina ng kanilang pananampalataya. Hindi natin pipiliin na gumawa ng bagay na makapagbibigay sa kanila ng pagdududa sa kanilang pananampalataya. Kundi we will be an inspiration for them. We will be an encouragement for them. Amen po ba? Amen. Kasi ito ang nais ng ating Panginoon. At lahat tayo, sama-sama, mananatili sa pagmamahal ni Kristo. Amen po. Kung sa tayo po tayo lahat. Patuloy tayo ng pilay, mga kapatid, sa ating pong napakinggan. Ilagay natin ang ating dalawang kamay sa tapat ng ating pagdibdib kasama ng ating pong mga prayer requests. Kapatid, let us thank the Lord tonight for this message for us. Higit sa lahat, pasalamatan po natin ang ating Panginoon kasi nakukuha natin umibig at magmahal sa ating kapwa dahil siya yung unang umibig sa atin. We first experienced the love of God, kaya naman nagagawa natin itong i-share. Nagagawa natin ibahagi. Kaya meron tayong pag-asa. Kaya meron tayong lakas ng loob. Kaya tayo nagiging positive sa ating pong mga buhay kasi ito yung isa sa mga bunga ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kapag alam ng isang tao na may nagmamahal sa kanya,
nabubuhayin siya ng loob. Nagkakaroon siya ng pag-asa. At ito yung nangyayari sa atin bilang mga Kristiyanong kapatid. Kaya tayo patuloy na may pag-asa, kaya tayo nagpapatuloy sa buhay na ito. Dadalang natin na may isang Diyos na nagmamahal sa atin. The Lord, a God that is willing to sacrifice everything para sa atin. He even gave His only begotten Son to save us. Kapatid, sikapin natin na sa ating pong paglilingkod at pananampalataya, maging dali sa inyo yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Kasi sabi nga ng Panginoon, kung anong ginawa natin sa pinakahabag natin na pag-ibig, ito ang ginagawa natin sa atin. We can repay God's love through loving others with a perfect love and a fruition love. Salamat sa pagmamahal mo. Salamat sa karulihan mo. Salamat, Panginoon, dahil pinipili mo na patuloy kaming patawarin. Salamat dahil pinatatatan mo kami. Salamat, Panginoon, dahil ikaw pinagmumula ng kasiglahan at kagalahan ng aming mga puso. Tunay nga, wala kang katulad ng Diyos. Tunay nga, hindi ka nagbabago. Ikaw ang Diyos na tapat mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Lord, sa gabi mo ito, kami po yung muling tumutulog at dumadalangin sa iyo. Ipapasalamat kami, Panginoon, dahil muli mo pinaalala sa bawat isa sa amin na ang pagmamahal na aming binabahagi sa aming kapwa, ang pagmamahal na aming nararanasan, ito'y dapat nakaugat sa iyo. Nagkakaroon ng kaganapan sa aming mga buhay, pagiging banal ng plano. Nagkakaroon ng kaganapan sa aming mga buhay, ang layo nito para sa bawat isa sa amin, kung kami ay nananatili sa pagmamahal na ito. Lord, salamat po dahil sa kabila ng mga pagkukulang at pagkakasala namin, tuloy mo kami iniibig. At ang pag-ibig mo na ito na hindi dahilan, bakit nagkakaroon kami ng pag-asa. At hindi kami nagsasawa, Panginoon, na manampalataya at tumawag sa iyo. Lord, this is what we pray. Ito ang nais po namin. Sa pamamagitan ng biyaya mo sa amin ang buhay na ito, may palaganap namin sa mundo ito, Panginoon, ang pagmamahal mo. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng aming mga buhay, makilala ka ng aming mga kapwa. Makilala nila ang Diyos na nagbibigay ng kaligtasan. Makilala nila ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan sa kalooban at nagpapalaya sa lahat ng kabigatan sa mundo. Lord, walang silbi ang aming mga buhay kung hindi ka namin kasama. Walang silbi ang aming mga buhay kung kami po'y lalayo sa iyo. Kaya naman patuloy din namin pinadalamin sa iyo, Panginoon, na sa mga pagkakataon na kami po'y lumalayo sa iyo, paalalahanan mo kami. Continue to remind us na bilang mga tinawag mong lingkod, malaking bagay para sa amin ang pananatili namin sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na nawa patuloy mo pong pagpalain ng aming mga buhay. Pagpalain ng aming buhay pananampalataya. Pagpalain ng aming buhay paglilingkod. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging tunay at tapat sa paglilingkod namin sa iyo. Nagampanan ng aming mga tungkol at gampanin ayon sa iyo banal na kalooban. Na maglingkod na walang ibang iniisip, Panginoon, kundi mapapurihan ang iba na lang ako. Masunod ang iyong mga kalooban. Dalangin namin, Panginoon, na katulad ng aming Ginong Maria, i-alay namin sa iyo aming mga sarili ng buwan walang pag-alay namin. Dahil naniniwala kami, Panginoon, tapat ka sa iyong mga salita. Hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pababayaan. Lord, we pray na nawa sa kahilingan ng bawat isa po sa amin, patuloy mo kami tatagpuin sa amin kung pangangailangan. Whatever the requests, Lord, ng bawat isa po sa amin, ano na nakasulat sa mga prayer requests, Lord, naniniwala po kami, tatanggapin namin ng mga biyaya. Hindi lamang ito, Panginoon, naniniwala kami na mas maganda pa rin ito ang aming tatanggapin. Dahil ikaw ang Diyos na dakila, walang hanggan ng pagmamahal. Ito po, Panginoon, ang aming itinataas sa iyo at itinadalangin sa pangalan mo, Jesus, sa ngalan ng mga Espiritu Santo. Amen. Palampakan natin, singawa sa